today here on DZME or at DZME 1530. And itong Jambonga ay nagsimula talagang dedicated. Jambonga with Pinoy Hip Hop is dedicated to the Filipino hip hop culture, and we started our first show on May 19, 2015. So we're like right now we're like about 2 months shy of the 4th anniversary. So parang 4 years na rin talaga, di ba? We're running on our 4th year. And maraming salamat and sa lahat ng mga sumusuporta at mga nakinig once, twice, or kahit ilang beses. At syempre sa mga nakikinig sa atin sa DZME, sa radyo, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. And of course, I'll talk more about that later, but I want to welcome my last guest ever dito sa Jambonga sa Pinoy Hip Hop, with Pinoy Hip Hop sa 1530. Antido, welcome! Magandang hapon sa mga nakatutok at nakasubaybay dito sa Jambonga. Sa 15 sa 30. Yeah, 1530. 1530 magandang hapon sa inyo. Marami kayong maririnig na local artist dito sa stasyon yun. Maraming salamat at napaunlakan ako dito sa huling araw ng show ni Ate Jug yun. Yeah. Siyempre, I keep my word Nakaschedule ka na di ba? Tsaka nakagawa na rin yung flyer mo Solid. Sige, may babatiin ka. Go. Binabati ko nga pala unang-una yung mga kapatid ko sa Moro Beats na nasa Bulacan sila ngayon. Mag-iingat kayo dyan. Pangalawa, yung kapatid ko, kaarawan niya ngayon. Saka yung anak ko, maligayang kaarawan sa inyo. Saka yung mga nakasubaybay ngayong araw, ngayong hapon. Okay, so I'm just trying to tinatry ko ma-access yung video para makita ko yung mga comments nyo kung meron na, no? But habang ginagawa ko yan, umpisahan ko na yung pag-i-interview ko kay Antidote. First question, basic to, lagi namin tinatanong to dati sa mga artists. Why do you call yourself Antidote? Basically, nagsimula yung Antidote nung sa totoo talaga, ang pangalan ko lang sa rap scene is AEJIE yun. Tapos biglang 2009 pumasok sa isip ko na pwede yata akong maging lunas ng kultura na to sa pamamagitan ng paglikha ko ng mga sarili kong tema o mga bokabularyo na gamit ko kapag sumusulat ako. Antidote, ako yung lunas sa kultura, sa musika, Very nice. Ayos, that's good. So yung pala kaya Antidote. So Antidote officially, pero para Tagalog Antidota, diba? Pero yung Antidota, una ko siyang narinig sa boss ko sa opisina. Siya yung una ko narinig tumawag sa akin ng Antidota. Tinagalog? Parang Tinagalog niya. Kaya yung iba iniisip parang Antidota. Parang ganun. Dota, alam mo yun. Oo nga naman. Alright, and so kailan ka actually nag-umpisa na makinig ng rap music at magsulat? 2003 ata yun. 2003 nakikinig na ako ng rap music. Karamihan local Sa local nang galing. So anong naging parang inspiration mo para magdesisyon na maging rapper, magsulat talaga? Kasi pag nakikinig ako, parang nilalagay ko yung sarili ko dun sa mga napapakinggan ko kasi pinipili ko yung mga pinapakinggan ko nung nagsisimula pa lang ako. Yes. Parang na-inspire ako na paano kaya kung ako yung gumawa na itong mga sinusulat nila na parang mas malalim, gano'n. Na kailangan kong mas mas palalimin at gamitan pa ng iba't ibang salita. Pero of course, nagamit na lahat ng salita. Iibahin mo na lang talaga yung mo. And sino yung parang name me like a couple of Filipino influences mo, yung talagang yung nakatumatak sa'yo bilang mga rapper? Sa local scene, yung simula una. Sa tingin ko sa akin si Puch parang ganun yung okay. Alright. Saka yung Cruzada, parang ganun. Alright. Si Syke. Si Syke yun. Kasama rin. Kasama rin siya dun sa mga dating batch ng Ghetto Dogs. Actually, Syke is a friend of mine and siya yung una ko talagang napakinggan na ganyan na talagang malalim at ma-flow. Iba-ibang flow siya at alright. So, ngayon, before Moro Beats, kwentuhan mo kami ng history mo. Like,
So nagumpisa ka na mag-rap. Paano ka pumasok sa eksena as an underground rap artist? Ayun, i-share ko lang, yun. Nagsimula ako dati pa, tambay-tambay lang kami sa ilalim ng puno ng mangga. Yan, yun, kasama ko si Aklas, kung nakikilala mo si Aklas ate. Yes. Yan, si Aklas. Nakatambay kami sa isang upuan lang, sa ilalim ng puno ng mangga. Tapos nag-freestyle kami ng hanggang umaga doon. Parang ganun yung ginagawa namin. Yun, nagsimula kaming yung araw-araw na pagsasama namin na ginawa namin na puro rap lang yung ginagawa namin kasi nga yung mga edad namin para doon lang sa tambay na yun. Sa pag-aaral. Ayan, nabuo namin yung unang grupo namin is Makatang Realista. Kayo so si Aklas talaga ang kagrupo mo? Magkagrupo kami ni Philip dati. So kami yung this is nagsisimula. like early 2000s or mid 2000s, ganyan. Mga 9, ganun. Ayan, so 10 years ago. 10 years ago. What's the name again? Sorry? Makatang Realista. Okay, so continue. Ayan, pagkatapos ng Makatang Realista, yun, mas lumawak pa yung kaalaman ko dito sa kultura, sa hip-hop o sa rap music. Nakakilala ko ng iba't ibang mga artist din. Katulad ni ni Hash One. Ayan, si Hash One sa rin yan. Tapos yung si Styles Frenic, Styles P, McMyron, yung LP 101. Yan. Yes. Nabuo yung sirkulo na yun. Tapos yun, mas lumawak pa ng lumawak. Tapos mas nabuksan pa ng mas lumawak pa lalo nung nakilala ko si Kuya Med, syempre. Mas So, bale, you're from the South, no? So, sa Las Piñas sa talaga. Pulang Lupa uno. Si Antidote, actually, nakilala ko sa Halloween event namin in October 2017 dahil ni-refer ni Kintab. Dahil sumali dun sa pa-freestyle contest namin ni Ponima. At siyang nanalo. Oo, yun. Naalala ko yung last 2 years ago, 2 no? years ago, yeah. Tinalo ni Antidote si Cleon Pamplona. Kasi napikon si Bernard. Pero masaya lang yung gabing yun. Alright, so I'm gonna start playing your songs na muna, no? Yeah. Para balanse tayo. So, tatlo lang yung dala ko, ha? Hindi ko na nadala yung isa sinasabi mo na parang may bad word. Sige, yung lang ate, yung una dyan, yung hudyat. Unahin natin yung hudyat. Ayan, Anong story ng hudyat? Yung hudyat para siyang madilim siya masyado na parang mas... What is the basic story of it? Yung istorya niya, tungkol lang siya sa parang gumagaya parang ganun yung tinutukoy ko. Okay. yung kultura, parang ayoko nadudumihan, parang ganun. So parang madilim. ikaw yung hudyat na nagsasabing Itigil niyo na yan. I listen to it So, alright, so guys, sa mga nagko-comment dito, madalian bago ko i-play yung first song ng ating guest ngayong hapon. What's up, Enrico Caramian Cruz, Paolo Loco, Nash Khalid. Kamusta, guys? Good afternoon, Maurice. Thank you so much. Yes, it is the last show here at DZME. Ma'am Angela, Indie Pinoy, Radio Pilipinas. Thank you. Choi C, what's up? Joel, thank you for all the memories and for the platform. Of course, thank you for being a guest. Stephen, oh my God, Tita Jug, Jeffrey, here last show. Ibang account pala gamit mo, Sir Jeff. Yes, we'll talk about it next time. Sir, Nash Khalid, Liz, nasa Abu Dhabi ka na pala. Alright, and of course, Enrico Cruz, penging link ng Pinoy B-Boy. Oo, hanapin mo yung music video nakalabas sa YouTube and Facebook. Then, sa DNNZ, what's your real name again? Shoutouts to you. What's up, Med? Si Sir Brew, si Jug. Ano nga nickname? Kasama ko to kagabi sa sa aking gig na magtutour kami. Sino? Itong si Sir Brew. Ang nickname mo, halos pareho tayo ng nickname 13, Ratsol, Bone Bueno, Kevin Flores, Sir Jude Michael. What's up? Yeah, what's up? Bojam, Sid Valera, Mad Shock, Von, kamusta? Joel Gamboa, Marlo De Castro, and so many others. Patugtugin ko muna yung first song ng guest natin. Yeah. Ito siya. Pero umpisa natin ulit at lalakasan natin. Hudyat! Alright, ang guest natin ngayon na mahilig magsulat. So malalim siya magsulat. So pakinggan po natin. Please share the video and help me. Yun. It's our last show today. Samahan nyo ako hanggang alas 5, guys. Kaming dalawa ni Antidote. Tara.
Share natin. Share guys, share. Thank you. Nagulat ka ba? Muli akong lumabas na may dalang mensahe sa gintong kalatas. Ako'y mas pinalakas, tipong walang katumbas. Bigat ng bawat pagbigas, mainit ang pagaspas. Parang nagmamasiglang mula sa kaitaas. Taasan ng karimlan upang kayo'y pagmasdan. Hininang bakal at apoy upang maging ipo-ipo. Hangin na humahamalos galing pa ng Ehipto. Binulag ang mga matang huwad na saksi na walang karapatan upang makapagkunwari. Pamahiin natin ang gagawin kong totoo. Ipapasok ko isipan mo sa posporo ko na may nilalaman na langaw at pulang alakdan. Ewan ko lang kumakata sa laso ng kawalan. Ako'y buhay na santel mo na laging nakasunod. Kapag ikaw ay inabutan siguradong sunod. Mamili ng sinasamba walang magkakaiba. Kung ayaw mo na masaputan ng mga gagamba. Litanya ko'y hindi masupil ng mga babaylan. Pare-parehas na kayong lumalangoy sa kanan. Ako ang pamantayan kung bakit ka nandyan. Naglalalim-laliman sapa lang naman. Ako ang pamantayan bakit ka nagbasa ng mga Tagalog na malalim sayang naman. Ako ang pamantayan kung bakit ka nandyan. Naglalalim-laliman sapa lang naman. Ako ang pamantayan bakit ka nagbasa ng mga Tagalog na malalim sayang naman. Pilit nagbaliw-baliwan sa awit mga kasapi. Nung ako ay nadinig parang ako lang ang sumabi sa kaluluwa nila. Gayang-gaya kong pas ng labi. Animoy mga sumusunod sa aking pag-ihi upang masaksihan litanya ko na lubos. Taos pusong inialay laway dadagustos. Sambahin ako na parang dakilang saserdote. Lahat ng hinahawakan naging intelihente. Nagbigay ng lunas upang magwakas epidemya. Umikot ang tsubibo sa maling makinarya. Kung gusto mong lumalim halika sa bangungot. Matulog kang payapa sa dilim ka magkumot. Patayin ng lampara upang hindi magambala. Huwag kang magpapadala sa hatid kung salamang ka. Pag ipipikit mga mata baka mawala ka. Sa pagdilat ng mga mata nakatani ka lana. Bawat imahinasyon nila mo ng mga tala. Habang ito'y sinusungkit pilit na umaalagwa. Itim na mariposa dilipad sa paligid. Habang ako'y nakangiti sa bangkay mo nakatitig. Ako ang pamantayan kung bakit ka nandyan. Naglalalim-laliman sapa lang naman. Ako ang pamantayan bakit ka nagbasa ng mga Tagalog na malalim sayang naman. Ako ang pamantayan kung bakit ka nandyan. Naglalalim-laliman sapa lang naman. Ako ang pamantayan bakit ka nagbasa ng mga Tagalog na malalim sayang naman. Ako ang pamantayan kung bakit ka nandyan. Naglalalim-laliman sapa lang naman. Ako ang pamantayan bakit ka nagbasa ng mga Tagalog sayang naman. Alright, so Hudyat, that's the first song na Yeah. pinapatugtog ko, pinatugtog ko sa guest natin ngayon na si Antidote. Alright, so I wanna make sure that we're able to play the songs bago tayo maubusan ng oras kasi nagkukwentuhan tayo, di ba? So anyway, kailan ka nag-start yung pinaka-first kantang nilabas mo? Anong taon yun? Naglabas ako ng unang kanta, natatandaan ko. 2006 yun. Tapos, Paano, may mga CDs pa yon, di ba? May CDs pa noon, 2006. CD pa yung So, nun eh. So paano kayo ano yung pinaka mahirap mong dinaanan na proseso para gumawa ng kanta? Mga Yung time na yun. syempre yung unang-una yung pagpunta sa studio. Kasi from LP, dumadayo pa kami ng Caloocan sa Makati Para lang mag-record. para mag-record kasi sa LP kanya-kanya yung namin dun. Kumbaga wala pa kami masyadong connection dun eh. Oo. Pero So, sa tingin ko nung mga panahon na yun, meron. So ang Pero tagal mo na rin pala, 'di ba? The 2000s. matagal na. Alright. And right now, ano ang plano mo? Like ano ang where do you see yourself in 5 years bilang si Antidote? Do you have plans ng Yung- ganong katagal? Sa tingin ko, sa 5 taon, patuloy pa rin ako nagagawa ng musika kasi yun yung sa tingin ko ayun yung magiging kayamanan ko at hindi mawawala at di mabubura. Hindi mo na mabubura yun eh, yung music pag gumawa ka. Tapos ayun, siguro sa 5 taon, kasi ate yung hindi tenga ng masa o kabataan yung pinupunteriya pag ako pag nga. sumusulat talaga ako. Oo. Parang nakaano lang ako sa sarili ko pag gumagawa ako ng mga kanta. Oo. Ayun. Siguro nakikita ko yung sarili ko, ganun pa rin. Walang pinagbago. Okay. Yung music lang. Yun. And which is, itong ang show natin ay nagfo-focus tayo sa basta Pinoy. Mapa ganyang style, mapa masa style, kung ano man,
that's what we're featuring here. It's basically the different different flavors at different works ng mga Filipino hip-hop artists, so mga rappers or the MCs, right? Hindi tayo namimili dito ng klase ng music. Alright, so the next song we're gonna play is Ihawak Mo Lang Ang Kamay. So this is one of your old songs, no? Ano siya eh, para siyang gospel rap na ano eh. Really? Una siyang parang mga 2007 ata yan eh. Yung That's nirecord nice. yan. Luma na yan. Okay, so gospel rap, that's good. Alright, ayan, we also Hindi play pa siguro that. nila Alam mo. naririnig yan. Lumang-luma yan. Hindi pa nila halabas. Okay, ito pa play ko. Yeah, So first time dito sa Jambonga. Alright, Yeah, I'm glad. DCME. Okay, here we go. It's called Ihawak Mo Lang Ang Kamay. Antidote. Kaya lipat natin. Production. Hindi ka makatakas sa ilusyon na mga pangyayari na nagkaganap sa paligid na kay hirap ikubli. Nagdadalawa ang pangunawa at sadyang nalilito kung ito ba ay totoo o talagang nagbibiro. Ang kapalaran sa mundo parang gusto mo nang pigilan. Nagsisisisam ngayon kasi ang hirap naranasan. Sa mura mong edad na saksihan ng kasinungalingan. Nagkamali ng nilapitan at mali ng nilakaran. Sa gabi nakatingin sa kalawakang kay dilim. Nagdarasal upang malinis ang samang kinikimkim. Parang kay hirap ng bawiin kung ito ang realidad. Kung sa pagmulat ng mata, ito na ang siyang nakatambad. Ang pagiging masama na dumadaloy sa dugo. At kung ito'y mapipigilan ng ugat harangan mo. Hindi pa huli ang lahat, palaging siya'y nasa likod. Ihawak mo lang ang kamay, ikaw ay makipagbuklod. Ihawak mo lang ang kamay at wag na wag kang bibitaw. Siya ang magsisilbing gabay at ilaw sa bawat hakbang. Hindi kanya pababayaan kahit na anong pagsubok. Manalig ka sa kanya at sa apoy wag magpatubo. Ihawak mo lang ang kamay at wag na wag kang bibitaw. Siya ang magsisilbing gabay at ilaw sa bawat hakbang. Hindi kanya pababayaan kahit na anong pagsubok. Manalig ka sa kanya at sa apoy wag magpatubo. Sa mura mong edad ay natuto ng mang-umit. Imbis na lapis ang iyong hawak sa patalim ka kumapit. Dahil ito ang inakalang mag-aahon sa iyo. Sa kahirapan di mo alam, ito ang magbabaon sa'yo. Ito ang maglalagay sa'yo sa bingit ng iyong pagbagsak. Parang sarili mong damdamin ay iyon ang sinaksak. Sa paglagpak mo sa baba, taas lang ang siyang sasalo. Sa kasalanang ginawa, siya lang ang bubura nito. Isipin mo ng 2 beses bago ka humakbang. Kung ito ba ay nasa tama o guni-guni lang. Kaya habang may panahon sa isip, ikaw ay magbago. Pusilak sa puso ay ilabas, wag nang itago. Baka ikay manghinayang at magsisi sa huli. At maisip mo na tama ang mga pangaral dati. Hindi pa huli ang lahat, palaging siya'y nasa likod. Ihawak mo lang ang kamay, ikaw ay makipagbuklod. Ihawak mo lang ang kamay at wag na wag kang bibitaw. Siya ang magsisilbing gabay at ilaw sa bawat hakbang. Hindi kanya pababayaan kahit na anong pagsubok. Manalig ka sa kanya at sa apoy wag magpatubo. Ihawak mo lang ang kamay at wag na wag kang bibitaw. Siya ang magsisilbing gabay at ilaw sa bawat hakbang. Hindi kanya pababayaan kahit na anong pagsubok. Manalig ka sa kanya at sa apoy wag magpatubo. Palagi siyang nakasunod kahit saan ka maglakbay. Siya ang tanging pananggalang na nakabalot sa kamay. Siya ang magliliwanag kung ikaw ay nasa dilim. Siya ang maglilinis ng dumi sa loob ng iyong damdamin. Hindi kanya pababayaan kung sa'yo'y may mang api. Dati mong pusong kay sama ay babalutan ng ngiti. At kung dati kang nagkasala, ikaw ay tatanggapin. Hindi kanya tatablahin dahil siya ay tulad mo rin. Na nagkasala sa mundo dahil walang taong perpekto. Kung siya nga ay nagkasala, kaya mo pa rin magbago. Kaya't sa awit kong ito, pandingin mo ay buksan. At ang himig kong ito ang magbibigay daan. At maghahatid sa'yo patungo sa tamang landas. Hindi kanya ililigaw, sundan mo lamang ang bakas. Hindi pa huli ang lahat, palagi siya'y nasa likod. Ihawak mo lang ang kamay, ikaw ay makipagbuklod. Ihawak mo lang ang kamay at wag na wag kang bibitaw. Siya ang magsisilbing gabay at ilaw sa bawat hakbang. Hindi kanya pababayaan kahit na anong pagsubok. Manalig ka sa kanya at sa apoy wag magpatubo. Ihawak mo lang ang kamay at wag na wag kang bibitaw. Siya ang magsisilbing gabay at ilaw sa bawat hakbang. Hindi kanya pababayaan kahit na anong pagsubok. Manalig ka sa kanya at sa apoy wag magpatubo. Ihawak mo lang ang kamay at wag na wag kang bibitaw. Siya ang magsisilbing gabay at ilaw sa bawat hakbang. Hindi kanya pababayaan kahit na anong pagsubok. Manalig ka sa kanya at sa apoy wag magpatubo. Ihawak mo lang ang kamay at wag na wag kang bibitaw. Siya ang magsisilbing gabay at ilaw sa bawat hakbang. Hindi kanya pababayaan kahit na anong pagsubok. Manalig ka sa kanya at sa apoy wag magpatubok.
Alright, so second song of Antidote. Maraming salamat sa mga naka-tune in dyan. Keep it Yeah. locked here till 5. Mga bati mo. Yan, gusto ko lang batiin si Dudis Castro, yan. Saka yung mga tropa kong nanonood, yan, sa Pulang Lupa, Uno, Las Piñas City. What's up, everybody? Yeah, saka yung, kaarawan ng aking kapatid na si Ken. Yeah, saka ng What's aking up? anak. Yan, mga nanonood ngayon yan, nakatutok sila ngayon. Yeah, magandang hapon sa inyo. Alright, sa mga nakikinig sa DZME 1530 sa radyo, ganun din po. Maraming salamat sa mga nag-abang ng aming show. Programa for 4 years or 4 na taon na nung unang-una ay tuwing Martes at Huwebes, tapos naging tuwing Biyernes, and then for the past 3 years almost is every Saturday mula alas 4 hanggang alas 6. Tapos nitong taon na to 4 to 5. Okay? So ako naman quickly, what's up to Larry Oxford? Let's see. Nel Pong, till the next episode. God bless the future projects. Thank you so much, Pong. At Enrico, nawala yung mahaba mong message, babasahin ko sa yan. Thank you so much na ihabol for the last episode, the official season 15 flyer. Thank you so much, Jay. Kasi meron ka pa? Yan, inaanyayahan ko kayo na manood mamaya sa... Nandiyan yung mga kapatid ko sa Paumbong, Bulacan para sa tattoo competition. Tutugtog yung buong hukbo dyan. Yan, mag-iingat kayo dyan. Lalo na, ayun, binabati ko si Kuya DJ Med Misaya. A classic, yeah. Kintab Talas. Yeah, saka yung LP 101, McMyron at Styles P. Yeah, kamusta kayo dyan? Yes, what's up? LP 101. Alright. Okay, so the third song, ano naman topic nito? Yan, pampagood vibes ng hapon nila yan. Luma na rin yan, pero yan. Yung ikaw. Okay. Yan. Pusuan yan, Ate Jugs. Okay. Medyo puso yung ginamit Siyempre yan. may ganun dyan eh. Oo, kailangan... Maganda Iba-iba nga yung ano mo maganda eh. nga yung pinasa mo eh. Iba-ibang klase, which is exactly what I want, di ba? Para maintindihan ng mga nakikinig or listeners natin or viewers natin kung anong klaseng artist si Antidote. So here we go. The third song of our guest or my guest Antidote. It's called Ikaw. Yeah. This is Jambonga with Pinoy Hip Hop sa 1530. Keep it locked till 5 o'clock kami dito. Itanong mo sa akin kung sinong aking mahal. Maniwala ka sana, sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Ibibigay ko sa iyo lahat, maging ang kalawakan upang di ka masaktan. Ikaw ay aking babalutan ng pagmamahal na kay kinang upang di malapitan na kung sino man nais na saktan ng iyong kalooban. Walang magsisinding gasera kung daan ay madilim. Yakap mo magpapainit para tong naglilimlim. Hangin sa dalampasigan ng pag-ibig ko ay presko. Kahit di araw ng puso palagi kang may regalo. Oras ko ay di iikot kapag di ka nasilayan. Enerhiya, vitamina kita para pang halaman. Huwag ka lamang malungkot araw at buwan ay hihilahin. Ang salitang mahal kita kailan may di yan hihigain. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Ikaw lamang at ako hanggang mundo muling magunaw. Paiinitin gabi kahit niebe ay matutunaw. Yayakapin mga ulap kung landas bumabagyo. Magsisilbi akong ba yung problema mo ay bitbit ko. Papakasalang kita sa harapan ng santo papa. At tayo ay magsasama sa buhay na masaga. Kahit marami ang pagsubok sa landas ay hahakawan natin tong lalampasan. Kamay mo lang ang hahawakan. Ikaw lamang ang mahal, dinarasal sa panalangin. At sa kabilang mundo, ikaw pa rin ang pipiliin. Di na ipa-aeroplano sa ere, mga
Ikaw ang aking mahal sa hilaga at kanluran. Bintig ng aking pulso, tinitibok iyong pangalan. Ikaw ang aking mahal sa timog hanggang silangan. Nais kong magkaroon ng supling sa iyong sinapupunan. Halika na mahal sa dibdib ko, ikay umunan. Matulog na mahimbing hanggang pag-ising ikaw lamang. Alright, so third song yan from Antidote. Okay, I'm gonna take this opportunity to say my goodbyes, but we will be on till 5. Hip-hapa na to. Etong naririnig nyo ay ginawa ng Pasig Rapstar in Season 1, way back 2015. Maraming salamat sa Pasig Rapstar sa unang-unang nag-volunteer gumawa ng jingle para sa ating show. Sila to. Thank you so much, Pasig Rapstar. Sila Dute. Sila Marco, Kokoy G, and the rest. Thank you. Also, I'd like to thank, of course, my guest co-host, yung mga naka-tune in. Siyempre, the guest co-host of Season 14, para hindi ako mahirapan, no? Babalikan ko. Buji, old school, Tito Buji. Si Nel Estuya, an indie actor. Si Viende, si Crown, D-Jock. And of course, yung mga nauna sa kanila, si J.R. Prisno, Jeyus, sila AJ Bonite, Mad Shock, Joe Hustle, my artist from Laguna, Maldita Anks, Bill Real, Floco, of course, PHH, and yung mga nag-guest ng isang beses lang as a co-host, like Maria Herrera, Casey, and so many pa, si Dondeng. Maraming salamat sa inyo guys na tinulungan nyo kami ni Beverly's para magkaroon ng excitement lalo itong show na to. Syempre, ang hirap ng kaming dalawa lang, but you know, and because of your support, nagkaroon ng naging mas makulay ang Jambonga dahil sa inyo. Thank you so much for being a part of this amazing journey that we went through. The opportunity na magkaroon ng platform dito sa AM Radio sa DZME para ibahagi sa mga listeners ng DZME at sa worldwide through the internet ang storya ng Filipino hip-hop artist. Thank you so much for joining us. Mamaya ulit, balik tayo sa'yo, Antidote. Yeah. Okay, go. Promote ka muna. Gusto ko lang or magpasalamat sa lahat ng naniniwala simula ng umpisa kay Antidota, kay Antidote. Nais ko lang ipaalam sa inyo na ngayong taon na maglalabas ako ng isa pa muling EP. Nung nakaraan kasi naglabas ako ng album na EP na pinagsama-sama ko yung mga kanta ko simula umpisa yon. Nilabas ko siya last. Kinumpile mo. Under siya ng yung Moro Beats yung naglabas na label nun sa album na yun. Pero ngayon, may ilalabas akong album EP ngayong taon. Siguro anong tema niyan? 6 na track siya ngayon. Yung tema niya kasi iba-iba tungkol sa ospital, yan tungkol sa kultura pa rin. Doon pa rin umiikot. 6 na kanta siya na ipoproduce lahat ng Moro Beats. Under siya ng Moro Beats lahat. Doon ko gagawin yung album na yon. Maraming salamat palagi syempre sa pagbubukas ng pinto sa aming mga artist na nabuksan ng pinto na makapasok dyan sa Moro Beats. Yan, maraming salamat palagi. Yan, pinapasalamatan ko rin lahat ng nakasubaybay at sumusunod sa mga galawan ng local artist dito sa atin. Suportahan lang tayo, respeto lang, dyan nagsisimula yung pag-ibig. Yan, maraming salamat sa inyo. Yes, more power sa'yo, Antidote, and of course kay Med and yung mga liderato ng Moro Beats. Yeah, Moro Beats. Ang sipag nyo. So, more power sa inyo and continued success to your movement. Alright. It's 4:50, so I'm gonna continue. We have 10